Pinagpiestahan ng mga DDS ang normal na sipon ni President Bongbong Marcos, no? Nakakahiya daw. Ito, hindi ba nakakahiya to? After niya bantaan ang mga ICC judges na sisipain, ayun, no? Nagpapanggap na may sakit, di ba? My name is Rodrigo. Saka hindi lang po yan, ha? Ito pa po, ito ba po ang isang nakakahiya sa buong mundo, no? Itong pananalita ni VP Sara Duterte, ha? Pinalabas yan sa ibang mga international media, no? At talagang nakita yung kasaltikan ni Sara Duterte. Ikaw ba naman, 'di ba? On live TV or live stream, 'di ba? Binantaan mo ang presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Dalawa lang ang iisipin sa iyo, no? Either hindi ka nakapag-aral o pangalawa, may saltik ka, no? Alin siya doon sa tingin mo, no? Mukhang parehas. 'Di ba? Eto guys, kasi bilang isang abogado daw siya dapat lahat ng ways mo, lahat ng means ng pag-iisip mo ay naaayon sa konstitusyon. 'Di ba? Kapag agrabyado ka pa, kailangan mo ring itegi yung gumawa sa iyo ng masama. 'Di ba? Ganun ang pinapalabas ni Sara Duterte. Conditional daw 'yon. Conditional. Meron bang ganon? At kung totoong katanggap-tanggap yan para sa mga Duterte supporters, di dapat pala yung mga pamilya ng AJK victims, ganyan na yung ginawa, di ba? Ganyan na dapat yung ginawa, ginantihan na ang mga pamilyang Duterte, di ba? Kung katanggap-tanggap yan. So, wala pong maayos sa naisip ang gagawa po niya, no? At ito mga pong pananalita ni Sara Duterte, kahit conditional yan, di ba? Kumontrata daw siya ng 'di ba kumontrata na siya ng taga ganon, 'di ba? Sabi niya conditional, 'di ba? Kapag ganito 'yung nangyari, saka lang niya daw gagawin 'yun. The fact na nakipagkontrata na siya, anytime pwede niyang baguhin 'yung kontrata niya, 'di ba? O pag sinabi niya, ngayon mo na gawin. Wala nang conditional. Di ba? Sino na makakaalam nun? Di ba? Alam ba ng NBI yon na mag-iimbestiga kung pinalitan niya yung kontrata niya dun sa ano na yon, sa taga-Chugi na yon, di ba? Di ba? So, yan pa lang kasalanan na po yan at hindi po yan ginagawa ng merong normal at matinong pag-iisip. Kaya yan po ay dapat hindi nakakaupo sa posisyon sa gobyerno, no? Yung mga ganitong tao po, no, yung mga ganyang tao, hindi dapat po yan pinapaupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Alright? Once again, balita at kaalaman. Let's do this again. Let's go. Alam niyo po mga kababayan, para po sa akin yung mga banat po ng mga DDS laban kay PBBM, para po sa akin wala na pong kwenta, wala na pong sense. Kumbaga parang nang iinsulto na lang sila, nang aasar or nang iinis, sa totoo lang mga kababayan. Kasi dumating na sila sa point dapat yung kaunting sipon, actually hindi ko po alam kung yun ay edited or kung totoo nga yun Pero kung totoo man yun, pati yung konting sipon na pinahida naman po ni PBBM ng tissue, ay ginawa nilang big deal. Mga kababayan, ang mga presidente po ng bansa, si PBBM, kahit po presidente sila, tao pa rin sila, nagkakasakit, nagkakasipon, inuubo, kumakain, nauuhaw, at napapagod. Nagkakaroon po ng natural na reaksyon ng katawan dahil tao nga po sila. Sa totoo lang, hindi ko naman kailangan talaga magpaliwanag dito Pero itong mga DDS na ito, wala nang makitang maiba to kay PBBM. Kaya pati yung wala namang kakwenta-kwentang bagay na human nature naman po iyon at ginawa naman po ni PBBM yung tama, pinahiran niya, ginawa nilang big deal at pinatrending, ginawang national issue. Naani mo ba'y yung nangyaring iyon ay kung itrato ng mga DDS ay para bang gumawa ng malaking kasalanan ang Pangulo sa mga Pilipino. Naakala mo ba'y nagpapasok siya ng mga magnetic lifter sa custom? Naakala mo ba'y naging mastermind siya ng family corruption? Naakala mo ba'y nagpa-EGK siya ng nagpa-EGK? Ganun sila kung itrato nila yung pangyayaring iyon kay PBBM. Naakala mo'y napakalaking kasalanan. Samantalang reaction nyo ng katawan. At naniniwala ako na napakalamig po doon sa UN, doon sa building na yon. So para sa akin, parang ano bang malaking kasalanan na nagawa? Wala namang Pilipino na agrabyado doon at wala namang magnetic lifter na naglalaman ng
bilyones na halaga ng shabs ang naipakalat sa merkado. Hindi po ba? Kayo, yung mga poon nyo, mga DDS, mas malalaki ang kasalanan sa mga Pilipino pero hindi nyo mabatikos. Pero si PBBM, yung napaka-natural na reaksyon ng katawan na yon, ginawa nyong big deal. Ginawa nyong big time. Ginawa nyong trending, viral at national issue. Eto nga tong vlogger nyo, di umano'y, ayan no, nagkalat daw. Sabi, kung totoo yan, yun nga mas malala eh. Bakit hindi nyo punahin yan? Hindi po ba? Pero ito, naisingit ko lang naman ito dahil sa frustration ko nga po dun sa ginawa ng mga DDS na ginawang big deal at pinatrending para siguro makapang-asar, para siguro masaktan yung mga loyalists at mga kakamping na sumusuporta kay PBBM. Dahil alam niyo yun, wala na silang maibato eh. Kaya pang-aasar na lang at pang iinsulto na lang ginagawa nila. Pinatrending nila yung event na yun na alam niyo mga kababayan, natural po sa katawan ng tao ang maranasan iyan. Ginawa naman ni PBBM yung tama, gumamit siya ng tissue. Anong masama doon? At kahit pa, para sa akin, kahit pa ano mangyari dyan, kung natural na reaksyon ng katawan niya, hindi ko gagawin big deal yun eh. Ang para sa akin, yung mga big deal, yung mga pagnanakaw ng mga confidential fund, yung pagbabanta, pagmumura, pambabastos sa Panginoon, sa mga babae, pagnanakaw, at saka yung pagpapa-EGK, at saka yung pagpoprotekta sa mga sindikato, sa mga pogo, yun ang big deal para po sa akin. Yun ang dapat nating kinagagalitan. Yun ang dapat nating ginagawang national issue. Pero yung nangyari kay PBBM, wala po yun eh. Hindi naman po yung national issue eh. Ginawa lang national issue ng mga DDS kasi wala na po silang maibato. Kaya kahit nonsense na, kahit nga gawa-gawang kwento, edited video and photos, mga pulboronic video na hindi umubra, ginagawa nila dahil desperado at wala na pong naniniwala sa kanila mga kababayan. So yun lamang po no, wag po tayo magpadala sa ganyan. Pambihira, wala namang pong nasaktan na Pilipino doon. Pero kung umiyak at kung makaarte ang mga DDS nito, akala mo agrabyado sila. Kaya yung mga po nyo nakakarma, nakukulong, nakakasuhan, at nagtatago, mai-impeach dahil sa mga ugali nyo. Dahil ang lala nyo. Si Kibuloy nakulong, ang yayabang nyo, mapagmataas kayo. Si Duterte nakulong, lalong lumala ang kayabangan nyo at pagiging mapagmataas nyo. Ngayon, pag si Bato ay nakulong at si Sara Duterte ma-impeach, ewan ko lang kung anong magiging behavior nyo or character nyo. Baka lalong lumala, no? Magpakumbaba kayo, at huwag kayong bastos. Baka sakaling hindi na makarma mga poon nyo. Yun lang mga kababayan, huwag po tayo magpa-apekto sa pang-aasar ng mga DDS. Wala pong kakwenta-kwenta. Salamat po sa panonood.